Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Opisyal lang naputol ng San Antonio Spurs ang kanilang 18 magkakasunod na talo nang bawian nila ang Los Angeles Lakers sa score na 129-115. 36 points si Devin Vassell, 17 points si Keldon Johnson, 16 points si Zach Collins, 15 points si Osman at 13 points, 15 rebounds, 5 assists, 2 steals and 2 blocks si Victor Wembanyama. Sa Lakers naman ay 23 points, 7 rebounds and 14 assists si LeBron James, 22 points, 7 rebounds din si Austin Reeves, 20 points si Rui Hachimura at 17 points, 8 rebounds si Christian Wood. Ngunit ang malaking balita nga para sa kupunan na ito ay interesado ang San Antonio Spurs na kunin si Bol Bol. Ang sinasabi ng madami na bilang ang nag-iisang player na pwede mong maihalin tulad kay Victor Wembanyama. Ayon sa iba ay kaya din nga daw ni Bol Bol na maging tulad ni Wemby, sadyang hindi lang siya nabibigyan ng pagkakataon. Sa ngayon nga ay parte pa rin siya ng Phoenix Suns, ngunit bibihira lang siya na mabigyan ng minuto. Kaya naman inaasahan na bibitawan na siya ng Phoenix Suns kung saan nakaabang naman sa kanya ang San Antonio Spurs. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magiging epektibo ang Twin Towers o Teen Towers ni Wemby at Bol Bol? Tinambakan naman ng Philadelphia 76ers ang Detroit Pistons sa score na 124-92. 35 points, 13 rebounds and 4 blocks si Joel Embiid. 19 points si Tyrese Maxey at 15 points din si Morris Sr. Ang Pistons nga ay may record ng 2 wins and 23 losses. Panalo na naman ang Boston Celtics kontra sa Orlando Magic sa score na 128-111. 30 points, 6 rebounds si Jason Tatum. 21 points si Peyton Pritchard. 19 points, 8 assists si Derrick White Jr. at 18 points din si Jaylen Brown. Hawak pa rin nga ng Celtics ang best record sa buong NBA na 19 wins and 5 losses. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Cleveland Cavaliers. Ang team na ito ay may record lamang na 13 wins and 12 losses at yan nga ay 9 seed sa Eastern Conference. Medyo underwhelming nga ito matapos na maging number 4 sila sa East last season. Maganda pa din nga nilalaro ni Donovan Mitchell kaya naman madaming nasasayangan sa kanyang talento dito. Napapadalas nga siyang maisama sa mga trade rumors involving ang mga teams sa tulad ng New York Knicks at Brooklyn Nets. Sa mga hindi nakakaalam ay hometown niya nga ang New York mga kaibigan. At ang Brooklyn naman ay 20 minutes away lamang sa New York via train. At mukhang mas lalakas lang nga ang ingay ng rumors na ito dahil matagal na mawawala si Darius Garland matapos sa magtamo ng fractured jaw. Siya nga ang second leading scorer ng team na ito at nag-average ng pinakamataas na assist sa kanilang koponan. Habang ang defensive anchor naman nila na si Evan Mobley ay sasailalim din sa isang surgery sa kanyang kaliwang tuhod. Kaya naman out din ito ng 6 hanggang 8 linggo. That is 2 months mga kaibigan. So ngayon nga ang kumpleto sila ay hirap na hirap silang manalo. Paano pa kaya kapag wala ang dalawang malaking bahagi ng kanilang starting lineup? At posible nga itong maging dahilan ng pagkaka-frustrate ni Donovan Mitchell leading up to February 3 deadline kung saan madalas gumawa ng trade ang mga team sa NBA. Kayo ba mga kaibigan, gusto nyo bang mapunta sa New York Knicks o Brooklyn Nets si Donovan Mitchell?